Papapasukin mo ba siya? Tumingin ako kay Lyndon habang nasa loob kami ng opisina niya. Nakatayo siya sa tapat ng glass wall, seryoso ang mga mata habang nakatingin sa parking lot. Wala pa siyang 5 minutes sa lobby, sumigaw na siya ng, "Where's my wife?" Mukhang nasisiraan na, sabi nito sabay tungga ng whiskey. Wala siyang karapatang tawagin akong asawa. Exactly, nakangiti niya akong tiningnan. Good G. Roll. Natigilan kami sa pag-uusap nang magring ang telephone ni Lyndon. Sir, ayaw pa rin pong umalis ni Mr. Recto. Gumagawa siya ng eksena. Nakakaistorbo na rin po siya ng ibang empleyado. Tumayo na ako sa narinig. Panipi, let me talk to him. Yumarko ang mga kilay ni Lyndon. Sigurado ka, gusto kong personal niyang marinig ang mga sasabihin ko. He let out a deep sigh and nodded his head. Lumabas ako ng opisina ni Lyndon. Sa hallway pa lang, naririnig ko na ang boses ni Ralph. Shirley, talaga bang kailangan ko pang umabot sa ganito bago mo ako kausapin? Nakatayo siya sa gitna ng lobby, mukhang ilang araw ng puyat. Pero siguradong hindi dahil sa kundi dahil sa ego niyang nasaktan. Anong gusto mong pag-usapan natin? Malamig kong tanong. Mariin siyang lumunok. Tila hinahanda ang sarili na magsalita. You know I have no feelings for Criselda. You misunderstood everything. Natawa ako sa narinig. Nakita kong nasa ibabaw na kayo ng kama ng best friend ko, pero I misunderstood everything. Wow, really? Shirley, come on. I know you're just using that man to hurt me. Exactly, natigilan siya. So, inaamin mo. Of course. Gusto kitang saktan. At ang sarap pala, lalo na ngayon na nakikita kong nababaliw ka na sa galit dahil sa ginagawa namin. Sumeryoso ang mukha niya. Sumilip ang inis sa mga mata. Stop playing Shirley. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ako sa braso ko. Mahigpit. Itigil mo na ito. Lumayo ka na sa lalaking. Ngayon din. Hindi ako nagpumiglas. Taas ang noo kong sinalubong ang mga tingin niya. Subukan mong hawakan ako ulit, Wendell. And I swear, lalabas ka rito na may pasa sa mukha. Biglang dumating si Lyndon. Hindi siya lumapit pero nakangiti niyang pinanood ang eksena namin. Tapos ka na bang mangistorbo, Mr. Recto? Galit na tumingin si Wendell kay Lyndon. Panipi. Stop using my wife to mess with me. You can't replace me, Lyndon. Natawa ako sa narinig. No, Wendell, I didn't replace you. Hindi kayo magkapantay ni Lyndon. I leveled up. Hindi pa man kami tapos sa isyu ng pagsugod ni Wendell sa office ni Lyndon, biglang trending na naman ang pangalan ko. This time, sa isang vlog. Ang title, Bridesmaid ako, pero minahal ko rin siya, confession ni Shirley. Isang video na may 100,000 views in 3 hours ang nag-viral sa internet. Ang thumbnail, si Shirley, umiyak. Nakaputi ito, nakahawak ng mic. May pa-soft background music pa. Puro tagpi-tagping video clips at screenshots naming tatlo. Ako, si Wendell, at siya. Hindi ko po intensyong agawin ang asawa ng kaibigan ko. Pero minsan, ang puso, hindi mo mapipigilan. Napahampas ako sa ibabaw ng mesa. Biktima na naman siya. Idinaan na naman sa iyak. Wala pang ilang minuto, tumawag na si Lyndon. Did you see the video? Oo, at ang galing niyang umakting. Papasa siyang artista sa halip na kabit. Wanna make this more controversy? We could answer her. Sandali akong natigilan sa sinabi ni Lyndon. Hindi na ako sumagot. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Nag-type ako ng caption sa account ko habang nanginginig pa ang mga kamay. Photo namin ni Lyndon sa gala, hawak niya ang baywang ko, suot ko ang red slit dress, may wine sa isa kong kamay. Pinost ko yun kasama ang simpleng caption, if you hadn't thrown yourself at my husband on our wedding day, I wouldn't have met this wonderful man. Go ahead, play the victim. You and my husband deserve each other. Isang pa-victim na ng agaw ng asawa ng best friend niya, at isang cheater na talunan. Wala pang isang oras, mabilis na nakahakot ng reactions ang post ko.
Almost 1 million likes, 800,000 comments, at 20,000 shares. Deserve ni Shirley ang maging reyna. Chris Elda, you're not the victim here. You're the virus. No tears needed. Just a simple picture with the truth. Queen. Kung sino pa ang kabit, iyon pa ang matapang na magpa-interview. Nasupalpal ka tuloy. You two look good together. Mas bagay kayo ni Lyndon. Ilan lamang iyon sa mga comment na nabasa ko. Nag-e-enjoy pa nga ako sa pagbabasa, pero tumawag si Lyndon. Nakangiti kung sinagot ang tawag. Nakita mo ang post ko. Nice move. I giggled. Thanks. Ready for part 2. Sandali akong natigilan sa tanong niya. Anong part 2? Panipi. We're attending a party. Wendell and Chris Elda are going to be there. Lately, I've been loving wearing red clothes. Especially if I'm going out on a party. Pulang dress din ang suot ko ngayon habang palabas ng kotse ni Lyndon sa harap ng Grand Ballroom ng hotel. Pagpasok namin, lahat ng camera, nakatutok sa amin. Lahat ng mata, sumusunod sa bawat galaw namin. Smile, bulong ni Lyndon habang hawak ang kamay ko. Nasa flower wall kami ngayon at napapaligiran ng mga camera. Let's make them wish they never messed with you. Oh, sure, I replied. Wala pa man, pero ramdam ko na agad ang tensyon sa hangin. Wala pang nagaganap na eksena, pero ang mga tao ay parang handa na. Sa dulo ng ballroom, nandoon sila. Sina Wendell at Chris Elda, magkatabi. Halata sa mukha ni Wendell ang galit. Habang si Chris Elda, ayon, naka-white lace dress na animoy pure at virgin. Kasuka, lumapit kami ni Lyndon sa harap nila mismo. Kahit papaano, wala na sa amin ang atensyon ng media. Pinagkukumpulan nila ang isang couple sa may kabilang parte ng ballroom. Tahimik tuloy ang paligid para sa aming apat. Panipi. Shirley, simulan ni Wendell. Tumayo siya at huminga ng malalim. Let's talk. Akmang lalapitan niya ako at hahawakan sa braso, pero umiwas ako. Paimpol kong pinulupot ang mga kamay ko sa braso ni Lyndon. Here, in front of everyone, makahulugan akong ngumiti, or sa kwarto ulit, like last time. Katulad noong sa inyo ni Chris Elda. Napatigil si Chris Elda, sumama ang timpla ng mukha niya. Hindi mo na kailangang banggitin ang tapos na. Chris Elda, stop, putol ko sa sinasabi niya. Baka umiyak ka na naman. Parang napahiya siya sa sinabi ko. Nag-flash ang mga kamera sa paligid namin. Siguradong nakunan nila ang reaksyon niya. Napansin kong nahati ang atensyon ng media. Iyong iba, nakafocus sa amin. Pero mayroon ding ayaw pauli sa pagkuha ng picture sa magkasintahang sina Lyra at Alex. Napangiti ako nang makitang hinalikan ng lalaki si Lyra sa harap ng maraming tao. Nakakahiya ka talaga. Laging gulo ang hanap mo, umiling-iling pa si Chris Elda habang binubulong iyon. She's painting me as the culprit again. Lyndon smirked. You two are standing here like you've been wrong. Lumapit sa amin si Wendell. Madilim ang mukha nito. What do you even want from my wife, Lyndon? Aside from using her to bring me down, ano pa ang kailangan mo sa asawa ko? Lyndon stepped closer. Sinalubong ang mga titig ni Wendell, pero may mapaglarong ngiti sa mga labi. The same thing you lost. Her loyalty, support and love. Napatingin ako kay Lyndon sa sinabi niya. Wait, is that part of his script? Narinig kong tumawa si Chris Elda. She's using you. Mataman ko siyang tinitigan. Diretso sa mga mata. Maybe I am. Pero at least, hindi siya kasal. Hindi siya galing sa agaw. At higit sa lahat, hindi ko siya ginapang sa mismong araw ng kasal niya. Napasinghap ang mga taong nakarinig. Natahimik naman si Chris Elda. Ilang beses siyang lumunok at parang hindi makatingin sa ibang tao sa paligid. Pero tila nananodye pa ang ibang cameraman at itinutok mismo sa mukha niya ang camera nila. Hinarap ako ni Wendell. Let me remind you, Shirley, you're still married to me. Either sumama ka sa akin ngayon, o magkakaproblema tayo rito. Sumama ang tingin ko kay Wendell. Ang kapal ng mukha. Now, I'm his wife.
Pero noong araw ng kasal namin, hindi niya ako merespeto bilang asawa niya. Kinuha ni Lyndon ang isang papeles mula sa loob ng coat niya at ibinigay iyon sa akin. That's why I'm here. Isinampol ko sa mukha ni Wendell ang papeles matapos iyong buksan. Divorce papers. Either pirmahan mo o magsasampa ako ng reklamo sa inyo ng kabit mo. Bigla siyang natigilan. Nawala ng kulay ang mukha niya. Matamis akong ngumiti. Yes, Wendell, nakikipaghiwalay ako. At babawiin ko ang lahat ng naitulong ng pamilya ko sa negosyo mo hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Natatawang pumalakpak si Lyndon. Malapad ang ngiting makikita sa mga labi nito. Inilapit niya ang mukha sa akin. Congratulations, you just won. Ngumiti ako. Hindi pa kami tapos. Kinabukasan, pangalan namin ang nasa headline ng mga balita. Pimalalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang hawak ang tasa ng kape at nakatayo sa balcony ng penthouse ni Lyndon. Ewan ko ba, hindi ako natutuwa. Hindi ako masaya. Lumapit sa akin si Lyndon. That's not the look I was expecting to see. What's the problem? Nilingan ko siya. Nagbuga ako ng hangin. Nanghihinayang lang ako. Tahimik at payapa sana ang buhay ko, pero dahil kina Wendell at Chris Elda na mga taong mahalaga sa akin, nasira ang buhay ko. At pinagpipiestahan ng lahat ang mga baho namin. Maging siya ay bumuntong hininga. Hindi mo na mababago ang mga nangyari, Shirley. When life fucks you, you either moan or fucks it back. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ko nang tingnan ko siya. He laughed. Anong plano mo ngayon? I bit my lower lip and heaved a sigh. Tatapusin ko na lahat. That night, nagset ako ng press conference. Hindi para magpaliwanag o mas palalin ang sitwasyon, kundi para magsara ng pinto ng isang pahina ng buhay ko. Minsan na akong nasira. At tama si Lyndon, nangyari na ang mga nangyari. Hindi ko na mababago ang mga iyon. But I won't let it control my life. Hindi ko hahayaan na magdusa ako dahil sa kasalanang ginawa nila sa akin. Humarap ako sa camera. Nakaitim ako, simple lang ang makeup pero pilit akong naging matapang sa harap ng lahat. Hindi ko kailanman pinangarap na may kasal sa lalaking hindi ako kayang panindigan. Hindi ko rin pinangarap maging kaibigan ang babaeng tatraderan lang ako. Higit sa lahat, hindi ko ginustong malaman ng buong bansa ang kahinaan ko. Pero ngayon, tapos na. I'm closing this chapter of my life. Ongoing na ang divorce namin ni Wendell, at hindi na rin kami magkaibigan ni Chris Elda. Gusto kong iwan ang lahat sa nakaraan. Gusto kong harapin ang bukas ng may ngiti sa mga labi. I will take what happened to me as a lesson and carry it with me for the rest of my life. Kaya sana kapag nakita niyo ako sa daan, maalala niyo ang babaeng lumaban para sa karapatan niya, at hindi lang ang babaeng niloko at pinagpalit ng asawa niya sa kanyang kaibigan. Ilang buwan ang lumipas mula ng araw na iyon, bumalik sa dati ang lahat, hindi pala lahat. Dahil may mga taong siningil ng karma. Si Wendell, nalog ang negosyo niya. Dahil wala ng suporta mula sa pamilya namin, isa-isang umatras at nagsialisan ang mga investors at board members niya. Si Chris Elda naman, cancelled na. Ang mga brand deal na nakuha niya noon sa pagpapaawa sa issue namin, wala na. Ang trabaho niya kung saan maganda at bait-baitan ang reputasyon niya, sinisante na siya. Ako, may sarili ng kumpanya, CEO ng isang makeup and clothing line. Si Lyndon, heto, araw-araw, may dalang flowers para sa akin. Hatid sundo ako sa trabaho. At higit sa lahat, naghihintay ng matamis kung oo. Panipi. Do you regret it? Tanong niya minsang nasa restaurant kami at nakaharap sa beach at sunset. Tumingin ako sa kanya. Ang ano, na ako ang kasama mo sa halip na si Wendell. Do you sometimes wish na sana, hindi na lang nangyari ang panloloko niya para siya pa rin ang kasama mo? Natawa ako. Dati, lagi kong iniisip na napakamalas ko. Of all the women in the world, bakit ako pa ang niloko sa araw ng kasal ko? But now, I realize I was lucky. Na blessing in disguise pala ang nangyari kasi nakilala kita. You're the most caring and genuine man I've ever met.
I'm so lucky to have you. Ngumiti siya sa mga sinabi ko. So, sinasagot mo na ako. Napairap ako sa narinig. Panipik, inuutakan mo ako, ha? Nagtanong ka lang yata para mas mapabilis ang pagsagot ko sa iyo. Natawa siya bago ako hinalikan sa balikat ko. Kahit tumagal pa, you're worth waiting for, Shirley. I love you. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Thank you, Lyndon. I love you, too, love.